Hello mga Kaps and welcome back again sa ating channel. So for today's video ay tuturuan ko naman kayo mga Kaps, lalong-lalo na sa mga bago nating mga ka-woodworkers at sa mga homeowners na may mga slab ba mga Kaps. Kasi pwede nating pakinabangan yung mga tabla-tabla natin sa bahay. Nga lang ang problema natin, karaniwan kasi hindi patag yung kahoy. Kaya ngayon gagawin natin ng remedyo sa pamamagitan lang ng paggamit ng planer. Kasi karamihan sa atin wala namang jointer o yung table planer. Kaya sa video natin ngayon tuturuan ko kayo kung paano natin papatagin to gamit lang ang planer. Sa mga DIYers, ayan, mapapakinabangan nyo itong video natin mga Kaps. Bago natin simulan ng video natin mga Kaps, shoutout muna sa Kaps natin na nag-comment regarding kung paano ba mag-planer ng slab o paano ba magpatag ng kahoy gamit ang planer lang. Una natin gagawin mga Kaps ay i-prepare muna natin tong kahoy kasi karaniwan sa mga ganitong slab may mga buhangin o lupa na maaring magpapurol sa gagamitin nating planer. Ang una nating dapat gawin ay gamitan ng steel brush ang kahoy. Pagkatapos nun ay puputulin natin sa sukat na kailangan natin bago natin patagin yung kahoy mga Kaps. So ngayon mga Kaps, puputulin natin yung kahoy na to dun sa haba o sukat na kailangan natin para pag pinatag natin yun lang yung piplenerin natin. Hindi na natin piplenerin pa yung iba na hindi naman talaga kasama dun sa sukat na kailangan natin. Anyway, kung kailangan nyo naman yung ganyang kahaba, pwede rin. So same process lang din yung gagawin natin sa pagpapatag gamit ang planer mga Kaps. So yun mga Kaps, once na makat natin dun sa size na kailangan natin, so regardless of the thickness ng kahoy, kung mapapansin nyo yan mga Kaps, hindi proportion yung sukat ng kahoy manipis dito tapos pagdating dito mas makapal. At saka kung mapapansin nyo, medyo nakaumbok yung part natin. So yan yung ipapatag natin doon sa pagpe-planer natin mga Kaps. So maaring yung mga kahoy nyo, either Jimelina, Acacia wood, mahogany, anumang klase ng kahoy mga Kaps, pwede nating gawin ito. So kung mas makapal yung kahoy nyo, same process lang din yung gagawin natin mga Kaps dito sa ating video. So sundan nyo lang mga Kaps, ang gagamitin lang natin dito is planer, hindi tayo gagamit ng table planer para masundan nyo. Lalong-lalo na doon sa mga ka-woodworkers natin na nagsisimula, sa mga DIYers na planer lang ang meron sa kanilang bahay. Tsaka yung kung mapapansin nyo, ikinat lang natin siya sa pamamagitan ng lagare. Hindi natin siya tinistes or ginamitan ng cutting saw para mas masundan yung mga Kaps. So yun mga Kaps, isang side lang muna yung papatagin natin ng planer para yun yung magiging basehan natin nung kapal na kailangan natin. So halimbawa ito, kung dito tayo magpapatag muna, and then pagpatag na to, kukunin natin yung pinakakapal niya, tapos yun ang ipaparehas naman natin dito sa kabilang side ng ating kahoy. So simulan natin mga Kaps. So para mas ma-appreciate nyo mga Kaps dun sa mga bago pa lang, dito tayo magpapatag sa pangit na side. Ito kasi yung tama ng chainsaw. Tapos ito naman, dinaanan na kasi ito ng pistisan. So dito tayo kukuha sa medyo nakaumbok. Yan. Para at least makita nyo yung finish mamaya mga Kaps.
mapapansin nyo, pahalang muna yung ginawa natin sa tabla, no? So ito yung magiging basehan natin para mapatag natin yung kabuuan nitong kahoy. So ang paggamit ng planer mga kaps, pagka ipe-planer mo na yung kahoy, sa una ang pressure niya nasa bandang unahan, yung sa infeed niya. Ito yan, yung plate niya rito, ito yung infeed, tapos ito naman yung outfeed. Yan. So kapag ka ginamit niyo siya, ang pressure nasa dito, kumbaga parang idinidi niyo yung unahan, ganyan. Pero mananatiling patag mga kaps. So once na ginamit niyo siya pag ganyan, and then pag palabas na siya or patapos na yung kahoy, ang magiging pressure naman is nandito sa backside niya. Kumbaga parang pagano naman siya. Yan. Para patag lang din siya. Kasi kapag ang ginawa niyo mga kaps is puro sa unahan yung pressure, ang tendency gaganon siya at mauuka itong unahang part ng kahoy. So ang gagawin natin, papatagin lang muna natin to. Yan, pag napatag natin, mapapansin nyo, ito yung naiwan. Yan yung babawasin natin sa kabuuan. So dito rin sa kabila, papatagin din natin dalawang sulok. Tapos yun yung magiging basehan natin para mapatag natin yung kahoy mga kaps. Mapapansin niya mga kaps, yung kahoy na to mas manipis sa part na to. Kaya kung mapapansin niyo pagka planer niya, mas nauunang nababawasan ito kaysa dito sa part na to, dahil mas manipis ito mga kaps. Kaya once na mapatag natin yan, dito na tayo kukuha ng, halimbawa ang kapal niya is medya or 3/4, yun ang magiging basehan natin para mapatag din tong kabila nato. Kaya magiging isang diretso at patag itong kahoy natin mga kaps. Sa mga cups natin, itong planer mga cups, ito, yung knob na to, ito yung pihitan niya, yung adjustment niya ng pampakapal or pampanipis ng kain. Pag pinihit nyo po, pag pinihit nyo siya ng pa-counterclockwise, yan, pag ganyan, ibig sabihin ng papanipis yung kain ng planer. Kapag ka naman clockwise ang direction nyo, papakapal yung kain ng planer. So, i-check nyo mga kaps yung video natin na ginawa about sa kung paano ba hinahasa yung talim nitong hand planer or electric planer sa ating woodworking project. Kung mapapansin nyo yung kahoy mga kaps, ayan, patag na siya. So, ang susunod nating process dyan is, kung kanina, pahalang yung ating pagpe-planer, ngayon naman, paayon dun sa haspi ng kahoy. So, para mas maging patag na yung ating kahoy mga kaps. Paalala ko lang mga kaps, mga ka-woodworkers natin, kapag bago lang kayo sa paggamit ng planer, pagtulak sa planer hindi masyadong mabilis. Kasi kapag masyadong mabilis ang pagtulak nyo sa planer, magaspang yung kain niya. So, pagka medyo banayad lang at tama lang yung tulak nyo, magiging makinis yung finish ng kain mga kaps. Ayan, katulad dito. So, ayan.
From kanina na nakaumbok yung gitna, yan, mapapansin niya patag na sa mga. At sa paayon niya, patag na rin siya. Maraming salamat sa patuloy na suporta mga Kaps, at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please don't forget to subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating uploads. Maraming salamat and Godspeed everyone.